Niya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Lunes. Lalaki kritikal human gidukdok og maso sa duha ka mga sospek nga kaduwa sa bilyard sa Konsolasyon. San Juanico Task Group giumol sa OCD aron mo monitor sa taytayan. Mga proyekto ni Cebu Governor-elect Pambari 4 ipaambit. Mga transport sector sa Metro Cebu magtinabangay sa pagpalig-on sa road safety. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Lalaki nga gaduwa og bilyard sa lungsod sa Konsolasyon, giingong gipuspusan og maso. Sa labing uwahing kalambuan, gioperahan na ang biktima. Ani ang report. Alas 11 niadtong Mayo 17, Sabado sa gabii, nahitabo ang pagpanghapak og maso sa 34 anyos nga biktima nga taga-barangay Tugbungan sa lungsod sa Konsolasyon. Apan gitataw ni Police Lieutenant Haren Ralph Donton, Deputy Chief for Operations sa Konsolasyon Police Station, nga alas 11 na sa buntag sa pagkadomingo, Mayo 18, gipablatter ang hitabo. Nagduwa sila og bilyard, then naay heated argument na itabo tungod sa bet money sa ilang duwa, no, which result sa sang physical confrontation. Matod sa opisyal nga nakalighot na ang suspect nga taga Negros Oriental. Wala kaayo nakakuha og detalye ang kapulisan tungod kay ang gitumbok nga suspect usa ka dayo ug way nakaila kaayo kaniya. Sa pagkakutlo ning balita, gikatahong gipaubos na sa operasyon ang biktima. Kani si suspect, no, nakaikyas na siya. So, apan sa investigation nato, padong na siya Negros Oriental para maka-escape sa siyang arrest. Then kani si victim nato, kida siya sa hospital for immediate medical attention. Then ongoing yang operation karong adlaw. Giswayan sa RTV Balitang Bisdak, pagbisita ang bilyaran sa Sitio Acacia, Barangay Kansaga, diin gikatahong nagduwa ang biktima o ang suspect sa wala pa ang hitabo. Subay sa pamahayag sa nagbantay sa bilyaran nga nagkainitay ang duha samtang gaduwa og bilyard. Wala usab ang security guard nga gabantay niadtong higayuna dihang nahitabo ang pagpamuspos og maso. Uban ni Godfrey Rillian, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Nalandig sa tambalanan ang usa ka 29 anyos nga lalaki ug ang iyang kapuyo human gitigbas sa usa ka 30 anyos nga lalaki sa Barangay Kalatagan, lungsod sa Sambuan. Ginganlan ang mga biktima nga si alias Merlito, 29 anyos, ug kapuyo niini nga si alias Belen. Samtang ang sospek maguwang ni Merlito ug nagpuyo usab sa nahisgotang lugar. Sa investigasyon sa Sambuan Police Station, ang mga biktima miadto sa balay sa ilang inahan. Nagkalali si Merlito ug ang iyang kapuyo tungod sa usa ka post sa Facebook. Paglabay sa pipila ka gutlo, ang sospek mibadlong sa manghod nga muhunong na apan may resulta hinuon sa ilang panaglalis. Tungod niini ang sospek mikuha og sundang ug gitigbas ang manghod nga nakaangkon og samad sa iyang apapangig ug ang kapuyo niini nga naiguusab sa luyong bahin sa ulo. Mitahan hinuon sa kapulisan ang sospek human mabuhat ang krimen. Mga kapuso, hinay-hinay sa paggamit sa luya. Kay misaka ang presyo niini sa merkado sa karbon. Sa iranta ang detalye sa report ni Alan Domingo. Sa bagsakan sa karbon, wa kay display nga luya kagahapong adlaw diin matod sa mga naninda nga nihit ang supply niini. Adunay luya ang baligya apan linghod pa og dali kuno madaot busa gibaligya nila og tag 120 ang kilo aron dali nga mahalin. Gayong nagdali ang mga nananom og luya sa pag-ani aron makaapa sa mahal nga presyo karon. Kung buwang 150. So mahal siya brato. Mahal. Unsa nakaingon nga ng mahal? Kulang sa supply. Apan mas mahal ang guwang nga luya kay moabot man sa 150 pesos ang matag kilo niini. Adunay gikan subang dapit ug aduna sa gikan sa bukid sa dakbayan sa Sugbo. Bisan og mahal ang presyo apan mas gipalabi sa mga tao ang pagpalit sa guwang nga luya aron mulungtad kung dili pa gamiton sa pagluto. Ang luya depende na may luya nga lihod na say gulang.
Kadigulang na ni. Samtang ni mahal usab ang presyo sa kamatis nga niabot sa 60 ngadto 70 pesos ang kada kilo. Depende sa kalidad sa kamatis. Giingong sa mga mag-uuma lang daan mahal ang presyo busa gipatungan usab kini sa mga nangumpra o gipamaligya sa karbon. Mas mo mahal pagid siguro sir ka wala pa man 60 ma'am. Samtang ang ubang mga lamas ug utanon kasarangan ug way paglihok ang presyo. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Tungod sa tinda nga Japanese cake, nakawa sa kalisod ang babay nga kanhin ng trabaho ug nagdawatan ug ubos nga sweldo. Sayranta ang iyang panikay-sikay sa report ni Alan Domingo. Kini ang lamian nga Japanese cake nga giluto o gitinda gamit ang food cart sa ubos sa Taytayan sa Barangay Umapad, Mandawi City. Ang lutuanan, gibutangan og mantika ay gilunuran sa sinagol ng daan nga ingredients aron dili mo pilit ang mga Japanese cakes ug human sa pipila ka minutos na luto na kini. Tag 10 pesos ang buok sa Japanese cake nga paborito usab sa mga mamalitay. Ang tag-iyan ini mao si Gigi Kuntadan ug ang iyahang kaabag mao iyang pagumangkon. Matod ni Gigi nga lisod ang ilahang kahimtang dihang nanarbaho siya kaniadto kay 300 pesos lang ang sweldo kada adlaw. Busa nangarisgar sila sa pagnegosyo og Japanese cake nga sa social media raw sab nila nakatunan. Nganong nagka-idea man kang magnegosyo? Tungod sa kalisod sir niya, kung motrabaho sad ko gamay ra kayo sweldo. Okay, pilay sweldo nimo sa una katrabaho? 300. So karon di lang ta mo butsyag pero unsa naman double digit, triple digit? Sobra pas 300 ang akong sweldo ron sa usa ka adlaw. So makabuhi-buhi na gyud. Oo sir. Kun kaniadto 300 pesos kada adlaw ang kita ni Gigi sa panarbaho karon gipilo-pilo na ang iyang kita. Gani nakapahimo na sab sila milk teahan pare sa Japanese cake, nakatunan na usab nila kini sa social media. Tungod kay may arangkada ng negosyo, gipalapdan pa nila og laing food cart nga street food. Wa pay tuig nga nagdesisyon si Gigi nga magkinaugalingon sa pagpanginabuhi ug layo na ang ilahang naabtan. Kaloyan po din taos Ginoo nga ningkuan po din taw na akong negosyo. Pogi lang yun. Pogi lang jud sir. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Nagkahiusa ang mga ahensya sa gamhanan uban ang mga pribadong sektor sa transportasyon sa pagpreserbar sa kinabuhi sa katawhan pinaagi sa pag-amping sa pagmaneho sa mga sakyanan sa kadalanan. Kini ang gipasalig nila sa pag-obserbar sa Road Safety Month nga gilusad karong adlaw sa LTO, LTFRB ug transport sector. Atong sayran sa live report ni Alan Domingo. Alan? Yes, Commit to Life, a road safety pledge ang ipirmahan sa mga stakeholder. Lakip na ang LTO, LTFRB 7 o mga uban pa mga gikan sa transport sector aron pagsiguro nga luwas sa mga taong moagi sa kalsada. Daghang kinabuhi ang klas tungod sa nahitabong aksidente sa kadalanan matag karon og unya. Ang kumon nga hinungdan nini ang pagpasagad sa mga drivers sa pagmaniho sa mga sakyanan. Apil na ang way tagad sa sakyanan nga gigamit og labaw sa tanan. Ang way pagpakabana sa lawas nga nagmaniho sa sakyanan nga wa sa kondisyon ang hunahuna nga musangpot na hinuon sa disgrasya. Pipila lang kinis gisgutan sa mubong programa atol sa paglusad sa Road Safety Month. Gipasugdahan kini sa Land Transportation Office kung LTO 7, LTFRB 7, Highway Patrol Group, mga lokal nga gamhanan o ang nakadiyang grupo sa transportasyon sama sa bus, MPUJ, mga motorcycle hailing app, services o uban pa. Life is very important, so with this kind of activity we save thousands of lives, not only here in Region 7 but for the entire Philippines. Discipline is our first priority for the drivers. Ako dili kumutuo na do not tayo traffic jam or heavy traffic. This is because of the discipline of our drivers. Usa sa labing maayong buhaton aron malikay sa aksidente ang pagrespeto sa lagda sa trapiko. Busa, higpit ang pagpanakop sa mga law enforcement agency sa mga traffic law violators.
It is very important for us to be reminded, especially sa mga road users, because not only those who are driving ang mugamit sa to ang kadalanan, but also those pedestrians and others vehicle using. Right, no? So this is a reminder. Awareness na siya sa tanan mga tao nga to remind nga unsa ka importante ang kinabuhi kay every year thousands of lives makalas yun no tungod sa road accidents nga pwede yung taning ma-prevent sa pagasulob sa helmet, proper gears o sa pag-edukar sa mga tao. SAS ang responsableng pagmaneho sa mga drivers, ang responsableng paglakaw sa mga pedestrians, ang lakip lang sa kanang pagahimoon aron malikay sa posibleng disgrasya nga mahitabo sa mga karsada. SAS. Dagang salamat, Alan Domingo. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Karong hapon atong mahinabi ang bagong gobernador sa probinsya sa Subo din iyang ipaambit ang mga proyekto ug programa ubos sa iyang administrasyon. Ani ang GMA Integrated News Interviews. Gihulagway nga usa ka political shift ang kadagugan sa bag-uhay lang na proklamar nga governor-elect sa Subo nga si Pam Bariccuatro. Busa, ila-ilahon ta ang bag-ong mulingkod sa labing taas nga posisyon sa probinsya sa Subo ug sayran ta ang iyang mga nagunang programa ubos unya sa iyang administrasyon. Maayong hapon, Governor-elect Pam Bariccuatro, ug welcome sa Balitang Bisdak. Maayong hapon, Cecil. Thank you kaayo for having me here no sa Balitang Bisdak. I'm delighted to be here. Thank you sa invitation. Gov, it was described kining victory nimo nga usa ka political upset. You unseated a very seasoned politician dinhi sa Subo. And you got 1.1 million votes from the province of Cebu. How do you feel? Sa mga nakita kaha sa mga voters sa imuha, Gov, nga ikaw ang ilahang nabutaran? You know, kuan kay ko, my heart is full of gratitude no sa kaning nahitabo diri ang mandato nga gihatag sa mga Subuano nako. Kuan gyud kayo overwhelming, unprecedented, you know. I did not expect this, but I think what people really needed no sa what people need sa probinsya is change na gid. Nangita gid sila og kabaguhan. I understand before ka ni sulod sa natad sa politika, you took up law school for 3 years, you were a flight attendant abroad, and you also put up a foundation nga mo'y gikabisihan nimo, Gov. What do you think ang mga perspectives ug mga practices sa private sector experience nimo nga madala nimo unya sa government sector? Yeah, I come from a service industry. What I can bring to the province, to the people of Cebu, is service. After all, I want to be considered as a public servant. No? So for me, this position is not about dominance, it's not about power. For me, it's about service. Servisyo para sa mga katawhan sa probinsya sa Subo. Wala mo'y makinarya? Wala. And then simple lang ang inyuhang pag-abi-abi sa mga tao, pag-atubang ninyo sa mga tao. Pero usa mga challenges ato, Gov, sa inyuhang kampanya? Amo yung challenges first and foremost is that to get my message across, to make people see nga naay ni dagan, nga naay ni barug para nila, no? Kana number one challenge na. Ikaduha, of course, ang funds, no? But luckily, we overcome that without any debts, no? I'm lucky because I have a very supportive husband also, no? And I have some friends ning tabang na wala sila ulterior motives but just to help. Katulo ka na yung political persecution ug kanang pangpanaot nga gubon gyud imong pagkatao para dili ka mapilian sa katawhan. But I am just so glad that the Cebuano voters have matured and they've managed to look beyond sa kanang mga pangpanaot diri nako. Gov, we'd like to know also your family. Kasi syempre sila ang imuhang #1 supporters. How did they feel about you running for governor ug karon nga midaog ka? You know, honestly, at first nagsabot mi nga dili na lang ko magpadayon, no? So we had a family meeting
But then the following day, I woke up and my husband told me na you would be, unsa na, kanang, talawan ka, you will not be brave if you will not, if you turn your back behind this challenge ni mo, no? Because ako siyang, he told me nga, I sent you to Harvard to study public leadership, anya, di ka mo barog, ani. Gubitaw, no? Because one of the forgotten aspect of leadership is courage. So, mao gito nga, I decided nga, mudagan na lang jud, man na lang gani, kay ning sugot sila. O karon nga, mulingkod ka isip gobernadora, what role would they play, your husband and Dr. Elise as well, ang imuhang only daughter? My husband, of course, will go on with his work, no, because he needs to support us also. My daughter will play a very big role. Kay she is a master's in public health. So, she will advise me on our healthcare problem diri sa probinsya sa Sugbo. Gov, you want to be known as the people's governor. Yeah. Unsa ang mga specific nga mga lakang nato niini Doc para mas mapaduol ang inyong serbisyo kanila? I would want to reach out to the people as much as I can in my term. So we're thinking of putting satellite office, one in the north and one in the south. No? So I would still be talking to them every now and then as much as I can, no? And I will go and reach out to them as long as my schedule permits. And Gov, reaction po nimo because you have really big shoes to fill in. Yeah. Not only because of the previous governor, but the previous governors pagayud before her. How do you feel about this really big responsibility of handling Cebu Province? 1.1 million votes, you know, nisalig ni sila nako. Igo nako na sila mapakya. So dako kay na nako nga kuan jud ka nang ako ginang gidibdib ito. And I will take my job seriously. I can assure you. Ug mao kadto ang unang hugna sa atong pakighinabi ni Cebu Governor-elect Pambari 4 at ang iyang part 2 unya sa atong interview dinhi lang sa Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mga magtutudlo sa Lapu-Lapu City ug Mandawi City nga miserbisyo atol sa midterm elections hayan makadawat na sa ilang honoraria karong adlaw. Siluan mayroon din na sa report. Nagpusot-pusot pagpangabot sa COMELEC Lapu-Lapu City ang mga magtutudlo nga ni serbisyo atol sa midterm elections aron mukuha sa 2307 form sa BIR ug ilang ma-fill out. Rekisito kini aron makuha ang honorarium. Ang mga milangkob sa electoral board sa mga barangay sa Pangan-an, Kauhagan, Kaubian, Tungasan, Tingo, Talima, Kauoy, Baring, San Vicente, Santa Rosa, Sabang, Pusok Elementary School, Suba Basbas, Paho High School, Punta Inganyo, Pusok High School ug Paho Elementary School ang midawat sa ilang honorarium kaganihang hapon. Ug mausab ang alang sa mga electoral board sa ubang barangay sa mainland Lapu-Lapu. Pagka Miyerkules ug Huwebes, alang na sa mga support staff sa electoral board. Samtang sa Biyernes na usab ang pagpangapod-apod sa honorarium sa PPP support staff ug PDL support staff ug DESO technician. Nag-scheduling manggudana nila para dili sila ingon nga magdasok dayon ba. So di know kung kanos ilang respective schedule. So that's the time na moari sila kay prepare na ang ilang payroll for them to claim their honorarium. Adunay 906 ka mga electoral board, 836 ka mga support staff, 117 ka mga PPP support staff ug 12 ka mga PDL support staff. 12,000 pesos ang total compensation sa EB chairperson, tag 11,000 pesos sa poll clerk ug third member, samtang 8,000 pesos sa matag EB support staff. Apan kuhaan pa kini og 15% nga tax. Si COMELEC Chairman George Erwin Garcia mipahibaw sa milabayng adlaw nga makadawat og dugang tag 1,000 ka pesos nga honorarium ang tanang mga poll workers atul sa midterm elections. Si Attorney Anjanette Lamban, election officer sa COMELEC Lapu-Lapu City, mitataw nga ang giapod-apod nila karon mao pa ang naandan nga rate. That I don't know kay wa pa man koy nadawat nga kwarta. If ever na mas mayo, pero as of today nga i-release na ko kadto yung mandated nga honorarium sa ilang as provided for by the law. Sa Mandawi City, kaganihang buntag ang mga support staff sa priority polling place ang mikubra sa ilang honorarium.
8,000 pesos ang ilang nakubra apan gikaltasan og buhis. Zero tax alang sa mga kawani sa kagamhanan nga nagdawat lang sa suhulan nga ubos sa 20,000 pesos. 7% alang sa mga kawani sa pribadong sektor apan nagdawat sa ubos sa 20,000 pesos. Apan ang PPP support staff nga nagdawat og taas nga suhulan gikaltasan og 15%. Sa ako 15% kay nag-declare man ko og kuan ng teaching ba. Above 20,000 no, above 20,000. So, ma-deducted siya og 15%. Bisag non-teaching ko, and then ang akong income is, ang i-declare na ko akong monthly income 10,000 man. So, below 20,000, mo itong 7%. Samtang ay pa ni Jacqueline Riuyan, election assistant, ang honorarium sa ubang mga nanerbisyo sa miaging eleksyon. Wala pa man. Balita na. Balita. Uban ni Marlon Melgazo o Godfrey Rilien, Luan Mirondina, Balitang Bisdak. Wala pa ini usa sa mga may kandidato sa milibayng midterm election sa Lapu-Lapu City ang nakaduso sa ilang Statement of Contributions and Expenditures kun SOSE. Nakadaog man o napildi silang tanan gikinahanglang muduso sa ilang SOSE. Ang mga nakadaog nga kandidato gikinahanglang makaduso silang SOSE sa dili pa ang Hunyo 11 aron hingpit silang makalingkod sa katungdanan karong Hunyo 30 sa alas 12 sa udto. Samtang sama sa deadline usab ang gilatid sa balaod alang sa mga napilding kandidato. Kay kung mapakya sila sa pagduso sa ilang SOSE, hayan mag-atubang sila og sanction. Kung dili sila maka-file, pinaltihan man sad sila. Kabayad man sila fines. Depende kay ang komisyon may mo determine dito sa Manila, Ma'am Loan. Igo raman mi mo inform sa ila. Lingaw og kulbahinam ang pagbukas sa Barangay Week sa Barangay Kalawisan, Lapu-Lapu City nunot sa gipahigayong 3 ka kategory sa lumba sa dagat. Adunay lumba sa langoy, lumba sa sakayan ug lumba sa panpan. Ang lumba sa panpan mo ang paggamit sa styrofoam board ug tukon inay paddleboard. Matud ni Kalawisan Barangay Captain Arcilito Pejo, ang lumba sa dagat kabahin lang sa kutay sa mga kalihukan nga ilang giandam alang sa Barangay Week nga opisyal nilang gibuksan kagahapong adlaw. Dugang sa kapitan kay gidasig ang matag barangay sa Lapu-Lapu City sa taga-tourism office nga mumugna og kaugalingong festival. Nahukman usab nilang usahon ang tanang mga kalihukan sa Barangay Week sa mga kalihukan sa kapistahan sa barangay. Moabot sa 1.2 million pesos ang gigahin sa Barangay Kalawisan alang sa ilang socio-cultural activities karong tuiga. So in order to minimize the cost, no, ako na lang gi-sum up in 1 week celebration, ato lang giandam ang tanan. Posibleng moabot sa 500 million pesos ang magastos sa himuong emergency repair sa San Juanico Bridge sa Eastern Visayas. Matud kini ni OCD Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno. Dugang niya, gitun-an pa sa gobyerno kung mamahimong sa Disaster Risk Reduction Management Fund kuhaon ang maong budget alang sa pag-allocate sa DPWH sa funds alang sa planned repair. Gikabalakan sa DPWH ang resulta sa gihimong assessment sa naasuing taytayan. Ug isip precautionary measure, temporaryo unang gidid-an ang mga sakyanan nga adunay gibugaton nga lagpas sa 3 tons nga molabang sa 2.16 kilometer bridge. Mamahimo nilang gamiton ang roll-on, roll-off o roro vessel sa mga pantalan sa Tacloban, Calbayog, Katbalogan, Biliran, Ormoc, Maginoo, Maasin, Naval, Palumpon, Kalubian ug Villaba. Samtang ang mga light vehicles nga mamahimong muagi sa taytayan, gipahinumduman nga muagi lang sa center lane ug gidili nga magdungan sa paglabang. Kini aron masiguro nga ma-mitigate ang posibleng peligro sa maong taytayan. Karong hapon, nagpahigayon og Regional Development Council meeting sa Eastern Visayas ug usa kini sa mga gihisgutan. Wala pa mohatag og pamahayag ang OCD8 Regional Director. Mga kapuso, magsugod na ang Proof of Purchase promo sa GMA, ang Kapuso Big Time Panalo Season 3. Mamahimong magpadala og mga entries ang mga mamalitay, lakip na ang mga sari-sari store owners sa kapin 1,000 participating Mercury drugstores, Pure Gold branches, GMA Regional TV and radio stations sa tibuok nasud. Kapin sa 11 million pesos ang ipanghatag, lakip na ang 7 ka mga maswerteng mananaog sa 1 million pesos sa Grand Draw.
Nagsugod na ang official sending sa entries sukad ni atong May 3 hangtod na sa July 11, 2025. Mga kapuso, magbantay sa fake news, fake Facebook accounts ug scam texts. Tutok lang si GMA ug i-follow ang GMA Promos Facebook alang sa kompletong detalye. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kinatibok ang puwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pangalagad sa nasod. Maayong hapon mga kapuso.